Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nagsisimula pa lang ang kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil malay mo, ang lugar mo ang mabanggit natin sa susunod na istorya. Sa dulo ng makitid na eskinita sa Stamesa, malapit sa lumang riles na hindi na gaanong dinaraanan ng tren, may isang maliit na bahay na tila na pag-iiwanan na ng panahon. Yari ito sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at semento na kupas na ang pintura. Sa harap nito ay may nakasabit na lumang orasan na hindi na umaandar. At sa gilid ng pinto ay nakahilera ang sirang piyesa ng motor, relo, radyo at kung ano-ano pang bagay na para sa iba ay basura na. Doon nakatira si Severo Luwalhati. Sa edad na 68, payat na ang katawan ni Severo, ngunit hindi maitatanggi sa kanya tindig ang dating lakas. May pilat siya sa kaliwang kilay, bahagyang pilay kapag naglalakad at mga matang tahimik pero malalim. Parang maraming nakita, maraming tiniis at maraming itinago. Sa mga kapitbahay, kilala siya bilang simpleng dating mekaniko. Si Mang Severo na marunong mag-ayos ng sirang relo. Si Mang Severo na kayang paandarin ulit ang lumang electric fan kahit 3 repair shop ang sumuko. Si Mang Severo na hindi naniningil sa mahihirap pero mahigpit kapag may batang nananakaw sa palengke. Mang Severo, tawag ni Aling Digna isang umaga habang bitbit ng bilaw ng puto at kutsinta. Eto ho, may tira akong kakanin. Kain kayo habang mainit pa. Nakaupo si Silvero sa harap ng maliit niyang mesa. Hawak ang lumang relo na pilit niyang inaayos. Bahagya siyang ngumiti. Digna, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo akong palaging binibigyan? Nalulugi ka na nga sa paninda mo. Ay hindi ako malulugi sa taong tumulong sa akin noon. Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang kinuha ng mga lintik na nagpapautang ang kariton ko. Hindi na sumagot si Severo. Ibinaba niya lang ang relo, kinuha ang isang pirasong kutsinta at tahimik na kumain. Gaon siya palagi. Hindi mahilig magsalita tungkol sa mabubuting nagawa niya. Lalong hindi siya nagsasalita tungkol sa nakaraan niyang pilit niyang binaon sa ilalim ng lupa. Dahil bago siya naging Mang Severo ng Eskinita, may ibang pangalan siyang kinakatahutan sa mga lansangan. Don Severino. Isang pangalang minsang binabanggit ng pabulong sa mga madidilim na sulok ng lungsod. Isang pangalang may kasamang takot, utang na loob at misteryo. Ngunit sa loob ng mahigit 20 taon, pinatay na ni Severo ang pangalang iyon. Hindi na siya bumalik sa lumang mundo. Hindi na siya humawak ng baril. Hindi na siya nagpatawag ng tao. Ang tanging gusto na lang niya ay mabuhay ng tahimik, alagaan ang natitira niyang pamilya at hintayin ang araw na makakasama niyang ulit ang yumaong asawa niyang si Corazon. Mulit ang natitira niyang pamilya, ang kaisa-isa niyang anak na si Yorick Luwalhati, ang pinakamabigat na sugat sa kanyang dibdib. Si Yorick Luwalhati ay 33 taong gulang, matangkad, maporma at sanay ngumiti kahit walang laman ng bulsa. Bata pa lang, ramdam na ni Severo na may sama ng loob ang anak niya sa kahirapan. Hindi niya masisi ito noong una. Lumaki siya na nakikita ang ibang bata na may bagong sapatos, may baon na masarap, may magulang na dumarating sa school sakay na kotse. Samantalang siya, madalas ay si Severo lang ang sumusundo sa kanya. Suot na kupas na polo at may manchas na grasa sa kamay. Noong bata pa si Yorick, minsan niyang tinanong ang kanyang ata, "Tay, bakit tayo mahirap?" Tumigil noon si Severo sa pag-aayos ng bisikleta. Tumingin siya sa anak at marahang sumagot, "Hindi tayo mahirap, anak. May bahay tayo, may pagkain at magkasama tayo." Pero sumingangot si Yorick, "Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit wala tayong kotse? Bakit hindi tayo nakatira sa subdivision? Bakit si Mama nawala?" Napahunto si Severo. Ang tanong tungkol kay Corazon ang palaging pumapatay sa boses niya.
Pumanaw si Corazon noong 10 taong gulang pa lang si Yorick. At mula noon, parang isinisi ng bata sa mundo, minsan pati kay Severo, ang lahat ng nawala sa kanya. Lumipas ang mga taon at ang inggit ni Yorick ay naging galit. Ang galit ay naging kahambugan. At ang kahambugan ay naging bisyo. Sa harap ng ibang tao, nagpapanggap siyang negosyante. Minsan sinasabing may trading company siya. Minsan naman ay nasa real estate daw. May mga dahang umuuwi siyang amoy alak. May bagong relo sa pulso. Pero kinabukasan ay may maniningil na sa bahay. Yorick! Mahinahong sabi ni Severo isang hating gabi nang dumating ang anak niya. May tumawag na naman dito. May utang ka raw na hindi nababayaran. Inihagis ni Yorick ang susi sa mesa. Huwag mo na akong pakialaman, tay. Maliit na bagay lang yon. Maliit na bagay ang 50,000. Sa'yo, malaki. Kasi buong buhay mo, maliit ang tingin mo sa sarili mo. Parang may sumaksak sa dibdib ni Severo, pero hindi siya nagtaas ng boses. Sanay na siya sa masasakit na salita ng anak. Mas pinili niyang manahimik kaysa makipagsabayan. Sa isip niya, baka ito ang parusang dapat niyang tanggapin sa lahat ng kasalanang ginawa niya noon. Baka kaya ibinigay sa kanya ang isang anak na galit sa kanya para matutunan niyang lumuhod sa sakit na hindi kayang solusyonan ng takot o dahas. Sa kabilang bahay naman nakatira si Malaya Inocencio, isang dating nurse na umuwi sa lugar matapos mawalan ng trabaho sa ospital dahil sa isang kasong hindi naman niya kasalanan. Siya ang madalas tumingin kay Severo kapag sumasakit ang dibdib nito. Mang Severo, dapat magpa-check up kayo, sabi ni Malaya habang pinapakinggan ang tibok ng puso niya gamit ang lumang stethoscope. Hindi normal ang ganitong pananakit. Matanda na ako, Malaya. Normal na sa matanda ang sumakit ang kung ano-ano. Hindi lahat dinadaan sa biro. Hindi ako nagbibiro, mahinang sagot niya. Pero mas mahalaga ang gamot ni Lenlen kaysa sa akin. Si Lenlen Marasigan ay 10 taong gulang na batang ulila na madalas tumambay sa tindahan ni Aling Digna. Payat ito, tahimik at laging may bitbit na lumang notebook. Severo ang nagbibigay sa kanya ng lapis, papel at minsan baon. Kapag may libreng oras, tinuturuan niya itong magbasa ng oras sa analog na relo. Tatang Severo, tanong ni Lenlen isang hapon, bakit ang dami niyo pong sirang relo? Ngumiti si Severo. Kasi ang relo, kahit tumigil, pwede pang ayusin. Parang tao rin. Lahat po ba ng tao pwedeng ayusin? Napatingin si Severo sa malayo, sa daan madalas daanan ni Yorick. Sana anak, sana lahat. Kasama rin sa maliit na mundong yon si Mang Tiburcio, matandang karpinterong laging may dalang martilyo kahit wala namang inaayos. Madalas itong makipagkwentuhan kay Severo sa umaga. Severo, sabi ni Mang Tiburcio habang humihigop ng kape, yang anak mo lumalala na. Kagabi may 2 lalaking nakatayo sa kanto. Hindi mo kang mabait. Alam ko, kung kailangan mo ng tulong, wala kang dapat idamay, Tiburcio. Natahimik ang matanda. Hindi niya alam kung bakit, pero kapag sinabi ni Severo ang ganoong mga salita, may bigat na tila utos ng isang taong sanay sundin. Kahit simple ang damit nito, may sandaling lumalabas ang dating awtoridad sa kanyang boses. Samantala, palalim ng palalim ang hukay na pinapasok ni Yorick. Nakilala niya si Clarimon Sandejas, isang babaeng maganda, makinis magsalita at husay magpanggap na nagmamahal. Nakita ni Clarimon yung kahinaan ni Yorick, ang kagustuhan nitong magmukhang mayaman at doon niya ito hinawakan sa liig. Yorick, hindi kaya yaman kung puro takot ang paiiralin mo, sabi ni Clarimon habang nasa isang mamahaling bar. May kakilala ako. Nagpapautang. Malaki, mabilis, walang tanong. Legal ba yan? Tumawa si Clarimond. Legal? Gusto mong yumaman o gusto mong maging santo? Doon nagsimula ang utang ni Yorick kay Ravio Cobra Montangban, isang lalaking kilala sa likod ng mga pautang, sugal at maruruming transaksyon. Sa una, maliit lang hinhiram niya. Pinang-ayos ng itsura. Pinangrenta ng kotse,
Pinampakita sa mga taong akala niya ay hahanga sa kanya. Ngunit sa bawat bayad na hindi niya nagagawa, lumalaki ang interes. Sa bawat kasinungalingang sinasabi niya, mas lalo siyang nalulubog. Isang gabi, umuwi si Yorick na may pasa sa labi. Nakita siya ni Severo sa may lababo, pilit hinuhugasan ng dugo sa gilid ng bibig. "Sinong gumawa niyan?" tanong ni Severo. "Wala. Anak, huwag mo kong tawaging anak na parang may nagawa kang tama sa buhay ko." Nanigas si Severo. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na aparado, kinuha ang lumang lata ng biskwit at inilabas ang pera na matagal niyang inipon. Pera iyon mula sa pag-aayos ng gamit, sa paunti-unting bayad ng kapitbahay at sa ilang taon ng pagtitipid. Inilagay niya iyon sa mesa. "May 32,000 rito. Hindi ito pambayad sa bisyo mo. Gamitin mo para umalis sa gulo. Magtrabaho ka ulit. Magsimula ka kahit maliit." Tinitigan ni Yorick ang pera. Sandali siyang natahimik. Ngunit sa halip na maantig, kumulo ang hiya niya. Para sa kanya, insulto ang maliit na perang iyon. Patunay na hanggang doon lang kaya ng kanyang ama. Dinampot niya ang pera at ibinalibag pabalik sa mesa. "Ito lang?" Malamig niyang sinabi. "Ito ang ipagmamalaki mo sa akin? Kaya pala iniwan tayo ni Mama dahil walang silbi ka." Bumagsak ang katahimikan sa bahay na parang mabigat na bakal. Hindi gumalaw si Severo, hindi siya sumigaw, hindi niya sinampal ang anak. Tinitigan lang niya ito at sa loob ng kanyang dibdib may pumutok na sakit na matagal na niyang pinipigil. "Hindi ka iniwan ng mama mo," mahinang sabi ni Severo. "Namatay siya na mahal ka." "Kung mahal niya ako, sana hindi niya ako iniwan sa'yo." Pagkasabi niyon, lumabas si Yorick at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Severo sa gitna ng maliit na bahay. Sa mesa, nakakalat ang perang inipon niya. Sa dingding, nakasabit ang litrato ni Corazon, nakangiti, bata pa at tila walang alam sa bigat ng gabing iyon. Dahan-dahang lumapit si Severo sa litrato, hinawakan ng gilid ng lumang frame at napaupo. "Patawarin mo ako, Corazon," bulong niya. "Hindi ko alam kung paano ililigtas ang anak natin." Sa labas, nagsimulang umulan. Tumulo ang tubig mula sa butas ng bubong papunta sa palanggana. Tik, tik, tik. Parang relo na patuloy pa ring umaandar kahit matagal nang sira ang oras sa loob ng bahay. At habang tahimik na umiiyak ang matandang dating kinatatakutan ng buong lungsod, hindi niya alam na ang anak niyang pilit niyang inililigtas ay tuluyan ng papasok sa daan na magdadala sa kanilang dalawa sa gabing hindi na nila malilimutan. Kinabukasan, hindi agad lumabas ng bahay si Severo. Karaniwan, bago pa sumikat ang araw, nakaupo na siya sa maliit na bangkito sa harap ng bahay, hawak ang tasa ng kape at nakatingin sa reles na parang may hinihintay mula sa malayong panahon. Ngunit noong umagang iyon, nanatili siyang nasa loob. Bukas ang bintana pero nakasara ang pinto. Sa mesa, nakasalansan pa rin ang ilang perang ibinalibag ni Yorick kagabi. Hindi niya iyon ginalaw kaagad. Parang bawat lukot ng papel ay may kasamang salitang tumimos sa kanya. "Wala kang silbi." Ilang beses nang nasaktan si Severo sa buhay niya. Nasugatan na siya ng bala, ng kutsilyo, ng pagtataksil ng mga dating kasamahan. Pero iba ang sugat na nanggaling sa sariling anak. Tahimik itong pumapasok sa dibdib. Hindi umaagos ang dugo, pero unti-unting inuubos ang lakas ng tao. Dumating si Malaya bago mag-alas 8 ng umaga. May dala siyang maliit na supot ng pandesal at gamot sa maintenance ni Severo. Kumatok siya ng marahan. "Mang Severo, gising na po ba kayo?" Walang sumagot. Muling kumatok si Malaya, mas malakas ngayon. "Mang Severo, ako ito! Buksan niyo po!" Ilang sandali pa bago bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Severo, maputla, may maitim na ilalim ng mata at tila buong gabi ay hindi natulog. "Nako, anong nangyari sa inyo?" "Wala, napuyat lang."
Hindi yan itsura ng napuyat lang. Pumasok si Malaya kahit hindi na siya inimbitahan. Sanay na siyang alagaan ng matanda, lalo na kapag halatang nagsisinungaling ito kungkol sa nararamdaman. Ipinatong niya ang pandesal sa mesa at doon niya nakita ang perang nakakalat. Saglit siyang napahinto pero hindi na siya nagtanong. Upo po muna kayo. Pakikinggan ko dibdib nyo. Malaya, hindi ako pasyente mo. Pero kapitbahay kita at matigas ang ulo mo, kaya uupo ka. Sa kabila ng bigat ng nararamdaman, napangiti ng bahagya si Severo. Sumunod siya. Habang pinapakinggan ni Malaya ang tibok ng kanyang puso, ramdam niya ang panginginig ng hininga ng matanda. May nansakit ba sa inyo? Matagal bago sumagot si Severo. May mga sugat na hindi nakikita. Inintindihan agad ni Malaya na tungkol iyon kay Yorick. Maraming beses na niyang narinig ang anak ni Severo na nagtataas ng boses. Maraming beses na niyang nakitang umuwi itong lasing, padabog at puno ng yabang. Pero hindi siya nang huhusga ng basta-basta. Alam niyang may mga anak na nasisira, hindi lang dahil masama sila, kundi dahil may puwang sa puso nila na hindi napunan ng pagmamahal, pangunawa o disiplina. Ngunit sa kaso ni Yorick, tila ang puwang na iyon ay naging hukay na rin ng kanyang ama. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging madalas ang pagdalaw ng mga taong hindi taga roon. May dalawang lalaki na laging nakatayo sa may kanto, parehong nakaitim na jacket kahit mainit ang panahon. Isang hapon, habang nag-aayos si Severo ng sirang tricycle ni Jomar Tadle, huminto sa harap nila ang itim na van. Bumaba si Brax at marahang pumalakpak. Galing mekaniko pala ang matanda. Napahinto si Jomar. Sino kayo? Hindi siya pinansin ni Brax. Diretso ang tingin nito kay Severo. Kayo ba si Severo Luwalhati? Tumayo si Severo. Pinutas ang kamay na may grasa. Ako. Nasaan si Yorick? Wala rito. Numisi si Simo. Lagi na lang wala, pero kapag nangungutang, mabilis sumipot. Lumapit si Brax at dumukwang ng bahagya para tila pantayan ang mukha ni Severo. Sabihin mo sa anak mo, hindi laruan ang pera ni Boss Ravio. Kapag hindi siya nagpakita, kayo ang aharap. Nanigas si Jomar. Gusto niyang magsalita pero pinigilan siya ni Severo sa pamamagitan ng bahagyang taas ng kamay. Walang sigaw, walang galit, pero sapat para tumahimik ang binata. Kausapin ko siya. Mahinang sagot ni Severo. Dapat lang, sabi ni Brax, kasi ayaw naming manakit ng matanda. Nakakaawa tignan. Tumawa ang dalawang lalaki bago bumalik sa van. Nang umalis sila, sakalang nakahinga si Jomar. Mang Severo, dapat ipabarangay natin yun. Hindi uubra ang barangay sa ganoong klaseng tao. Ano pong gagawin natin? Tumingin si Severo sa tricycle na inaayos niya. Kailangan mo pa itong ipasada bukas. Ganoon si Severo. Kahit may panganib, inuuna pa rin ang maliit na pangangailangan ng iba. Pero napalsin ni Jomar na mula noon, mas naging tahimik ang matanda. Minsan nahuhuli niya itong nakatingin sa kalye na tila may inaabangang mangyayari. Sa kabilang banda, si Yorick ay halos hindi na umuuwi. Nakatira siya kung saan-saan, minsan sa murang motel, minsan sa kondo ng kaibigang niloloko niya pa rin, at madalas sa inuupahang unit ni Clarimond. Doon siya pinapakalma ng babae sa tuwing natataranta siya sa lumalaking utang. Hindi ko na kaya, Clary, sabi ni Yorick habang hawak ang cellphone na sunod-sunod ang tawag. Araw-araw silang tumatawag. Sabi ni Ravio, doble na raw ang interes. Nakaupo si Clarimon sa harap ng salamin, naglalagay ng lipstick. Hindi man lang siya lumingon agad. Maghanap ka ng paraan. Wala na akong mahiraman. Lahat ng kaibigan ko galit na rin. Paano yung tatay mo? Napatingin si Yorick sa kanya. Si Papa? Wala yun. Mahirap yun. Anong makukuha nila sa kanya? Himinga ng malalim si Clarimond at tuluyang humarap. Yorick, mahal, kailangan mong maging praktikal. Kung hindi ka makakabayad, may kukunin sila sa'yo.
Mas gusto mo bang ikaw ang kukunin nila? O ang matandang wala namang ginagawa kundi ipaalala sa'yo na talunan ka? Papa ko ba rin siya? Papa mo ba talaga siya? O pabigat lang na buong buhay mong kinahiya? Doon nagsimulang pumasok sa isip ni Yorick ang isang bagay na hindi dapat iniisip ng anak. Noong una, itinaboy niya ang ideya. Pero habang lumilipas ang araw, habang dumarami ang pagbabanta, habang kumakapal ang takot niya, unti-unti niyang pinaniwalaan ang sarili na wala namang ibang pagpipilian. Samantala, sa iskinita, patuloy pa rin si Severo sa pagtulong sa mga tao. Isang umaga, nakita niya si Lenlen na umiiyak sa tabi ng tindahan ni Aling Digna. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Severo. "Pinunit po ng kaklase ko yung notebook. Sabi niya, ampun daw ako ng kalsada." Tahimik na naupo si Severo sa tabi niya. Kinuha niya ang punit na notebook at isa-isang inayos ang pahina. "Alam mo, Lenlen, hindi lahat ng sinasabi ng tao ay totoo. Minsan sinasabi nila yon para takpan ng takot nila." "Takot po saan? Na baka mas magaling ka sa kanila kahit wala ka ng lahat ng meron sila." Pinupusan ni Lenlen ang luha niya. "Talaga po?" Tumagon si Severo. "Kaya mag-aaral ka. Kapag may nang-ayo sa'yo, huwag mong hahayaang sirain nila ang pangarap mo." Sa hindi kalayuan, pinapanood nila si Malaya. Sa tuwing nakikita niya si Severo na ganoon kalambing sa ibang bata, lalo siyang nalulungkot para kay Yorick. Dahil malinaw sa kanya na hindi nagkulang ang matanda sa pagmamahal. Maaring may mga lihin ito, maaring may nakaraan, pero hindi maikakaila na ginawa niya ang lahat para maging mabuting ama. Isang gabi, habang sinisirado ni Severo ang bintana, may kumatok. Hindi iyon katok ng kapitbahay. Mabigat. 3 beses. May pagitan. Pagbukas niya, tumambad isang matandang lalaki na may kapal na bigote, suot ang kupas na jacket at sombrerong luma na rin. Si Fausto Iringan. Matagal silang nagtitigan, parang daloang multong biglang nagkita matapos ang mahabang panahon. "Severo," sabi ni Fausto, "hindi dapat ka pumunta rito. Kailangan." Pumasok si Fausto nang walang ingay. Sinuri niya muna ang paligid, parang sanay pa rin siyang siguraduhing walang nakikinig. Pagkaupo niya, inilabas niya ang isang lumang sobre mula sa loob ng jacket. "May naghahanap sa'yo." Nanlamig ang mukha ni Severo. "Wala na akong kinalaman sa kanila." "Hindi yon ang tingin nila. Matagal nang patay si Don Severino. Sa'yo patay na siya." Sagot ni Fausto. "Pero sa mga naiwan sa dilim, buhay pa rin ang pangalan mo. May mga bagong grupo na nagbubukas ng lumang usapan. May mga perang hinahanap, may mga utang na loob, may mga taong naniniwalang ikaw lang ang makakapigil sa pagkalat ng kaguluhan." Tumayo si Severo at lumapit sa dingding kung saan nakasabit ang litrato ni Corazon. "Nangako ako sa asawa ko," sabi niya, "hindi na ako babalik." "Hindi kita pinababalik, binabalaan kita." Tumingin si Fausto sa kanya ng seryoso. "At may narinig ako tungkol sa anak mo. Si Vero, hindi siya basta nangutang, kay Ravio Montalban siya lumapit." Napapikit si Severo. Kilala niya ang apelidong Montalban, hindi si Ravio mismo, kundi ang angkan nito. Noong panahon ni Don Severino, ang mga Montalban ay kabilang sa mga pamilyang hindi marunong tumupad sa usapan, marahas, gahaman at walang pakialam kung sino ang madamay. "Gaano kalaki?" tanong ni Severo. "Malaki na para hindi na pera ang singilin." Tahimik na lumipas ang ilang segundo. "Nasaan siya ngayon?" tanong ni Severo. "Hindi ko alam, pero kung ako sa'yo, bantayan mo ang sarili mo. Minsan kapag desperado ang anak, nakakalimutan niyang ama ang kaharap niya." Hindi sumagot si Severo. Ayaw niyang paniwalaan iyon. Kahit gaano kasakit magsalita si Yorick, kahit gaano itong layo sa dating batang tinuturuan niyang magbisikleta, anak pa rin niya iyon at may bahagi sa puso niyang umaasa pa rin na sa huling sandali, pipiliin ni Yorick ang tama.
Lumipas ang 3 araw bago muling umuwi si Yorick. Gabi na noon, mahina ang ulan. Nakaupo si Severo sa mesa, inaayos ang lumang relo ni Corazon. Pumasok si Yorick na basang-basa, halatang pagod, mulit pilit na mahinangon. "Tay," sabi niya. Napatingin si Severo. Matagal-tagal na ring hindi siya tinawag ng anak sa ganoong paraan. "Kumain ka na?" tanong ng matanda. Umiling si Yorick. Hindi pa. Tumayo si Severo at kumuha ng kanin at tinolang natira sa kaldero. Inihain niya iyon na parang walang nangyaring masasakit na salita noong nakaraang gabi. Naupo si Yorick at kumain ng tahimik. Sa bawat subo, lalo siyang kinakain ng konsensya. Ngulit mas malakas ang takot niya kaysa pagsisisi. "Tay," muli niyang sabi, "may kailangan lang akong kunin bukas." "Ano?" "May mga gamit ako sa dating pinapasukan ko, sa bodega sa may nabotas. Kailangan ko ng kasama." Napatingin si Severo sa kanya. "Bakit ako?" Wala na akong ibang malapitan. May bahagyang panginginig sa boses ni Yorick at nakita iyon ni Severo. Hindi niya alam kung takot iyon o kasinungalingan. Maaaring pareho. Mulit sa puso ng isang ama, minsan kahit alam mong may mali, sasama ka pa rin dahil baka iyon na ang huling pagpakataon para abutin ang anak mo. "Anong oras?" tanong ni Severo. "Bukas ng gabi, sandali lang tayo roon." Sa dilim ng maliit na bahay, nagtagpo ang mata nilang mag-ama. Si Yorick ay mabilis na umiwas ng tingin. Si Severo naman ay nanatiling nakatitig, parang sinusubukang basahin ang batang matagal na niyang hinahanap sa mukha ng lalaking nasa harap niya. "Sasama ako," sabi ng matanda. Napakuyom ng kamay ni Yorick sa ilalim ng mesa. Hindi iyon nakita ni Severo, o baka nakita niya pero pinili niyang hindi magsalita. Kinabukasan, habang naghahanda si Severo, dumaan si Malaya para magdala ng gamot. Napansin niya ang suot ng matanda, maayos na polo, lumang jacket at sapatos na bihira nitong gamitin. "May pupuntahan kayo?" tanong niya. "Sasamahan ko si Yorick." Nabahala si Malaya. "Saan?" "May kukunin lang daw." Hindi mapakali si Malaya. "Mang Severo, hindi maganda ang pakiramdam ko rito." Ngumuting ng mahina ang matanda. "Ako rin." "Kung ganun, bakit kayo sasama?" Tumingin si Severo sa reles, sa langit na kulay abo at sa daan na maaaring magdala sa kanya sa kapahamakan. "Dahil gaano kasama ang daan na nilakad ng anak, ang ama, hanggat kaya pa, susubukan pa ring sunduin." Pagsapit ng gabi, dumating si Yorick sakay ng inuupahang sasakyan. Hindi siya bumaba agad. Parang ilang beses niyang gustong umatras, pero naroon na ang mga tawag ni Ravio, ang mga bahanta, ang mukha ni Clarimond na nagsasabing wala siyang kwenta kung hindi niya ito gagawin. Lumabas si Severo ng bahay. Bago siya sumakay, tumingin siya kay Aling Digna na nag-aayos ng pindana, kay Mang Tiburcio na tahimik na nakatanaw sa kabilang kanto, kay Lenlen na kumakaway sa bintana, at kay Malaya na hindi matago ang pag-aalala. "Babalik po kayo agad, Tatang?" tanong ni Lenlen. Tumanggi si Severo. "Mag-aral kang mabuti." Sumakay siya sa kotse. Si Yorick ang nasa manibela. Ilang minuto silang walang imikan habang nilalamon sila ng trapiko at ulan. Bawat ilaw sa kalsada ay dumadaan sa mukha ni Yorick na parang nagsisiwala ng takot na pilit niyang hinahatak. "Tay," bigla niyang sabi. "Ha? Kung sakaling may nangyari dati na hindi ko naintindihan, bakit hindi mo sinabi sa akin?" Matagal bago sumagot si Severo. "May mga bagay na hindi sinasabi para protektahan ang anak. Paano kung dahil sa hindi mo sinabi lalo akong napahamak?" Masakit iyon, pero tinanggap ni Severo. "Kung ganun, kasalanan ko rin." Napatingin si Yorick sa kanya. Sa isang saglit, halos bumigay siya. Halos sabihin niya ang totoo. Halos ipihit ang manibela pabalik. Pero tumunog ang cellphone niya. Pangalan ni Ravio ang lumabas sa screen. Hindi niya sinagot, pero sapat na iyon para ibalik ang takot sa kanyang dibdib. Nagpatuloy sila hanggang marating ang madilim na bahagi ng Navotas. Sa dulo ng kalsada,
May lumang bodega na kalahati ay kinain na ng kalawang, kalahati ay nilamon ng anino. May mga lalaking nakatayo sa labas. May usok ng sigarilyo. May tunog ng bakal na pintuang bumubukas. Huminto ang sasakyan. "Dito?" tanong ni Severo. Hindi agad nakasagot si Yorick. Naninginig ang daliri niya sa manibela. "Oo," sa wakas ay sabi niya. "Dito." Bumaba si Severo. Sumunod si Yorick, pero mabigat ang bawat hakbang niya. Habang papalapit sila sa bodega, bumukas ang malaking pinto at lumitaw sa loob ang mga lalaking kanina pang naghihintay. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Severo na ang dilim na matagal niyang tinakasan ay muli na namang humihinga sa harap niya. Pumasok sa ilong ni Severo ang amoy ng kalawang, langis at basang semento habang unti-unting bumubukas ang malaking pinto ng bodega. Sa labas ay tuloy pa rin ang malakas na ulan at ang patak nito sa bubong na yero ay parang libu-libong daliring kumakatok sa isang lihim na matagal nang nakabaon sa dilim. Sa loob, may ilang ilaw na nakasabit sa kisame, kinislap-kislap na tila anumang oras ay mamamatay. Sa gitna ng malawak na espasyo, may lumang mesa, ilang upuang bakal at mga kahon na nakasalansan sa gilid. Humakbang si Severo papasok, mabagal ngunit matatag. Hindi siya tumingin agad sa mga lalaking nakapaligid. Sa halip, ang una niyang napansin ay ang mga guhit sa dingding, mga markang halos burado na ng alikabok at panahon. Isang tatsulok na may guhit sa gitna, isang maliit na agila, isang punyal na nakaukit sa kupas na kahoy malapit sa bintana. Nanuyo ang lalamunan niya. Hindi ito ordinaryong bodega. Noong kabataan niya, may mga lugar na tulad nito. Mga tagpuan ng usapan, palitan ng impormasyon at mga desisyong hindi dapat marinig ng pulis o ng ordinaryong tao. Akala niya, tuluyan niya nang iliwan ng lahat ng iyon. Akala niya nalimutan na ng mundo ang mga simbolong iyon. Pero narito sila ngayon, humaharap sa kanya na parang mga multo mula sa nakaraan. "Tay," mahinang tawag ni Yorick sa likod niya. Hindi lumingon si Severo. "Bakit mo ako dinala rito?" Hindi agad nakasagot si Yorick. Sa halip, napaatras ito ng bahagya nang lumapit si Brax Almeda sa giid. Hawak nito ang isang bakal na tubo, pinaiikot-ikot sa kamay na parang laruan lang iyon. "Aba," sabi ni Brax, nakangisi. Dumating din pala ang matanda. Sumunod na lumabas si Simo Valderrama mula sa dilim, payat at tahimik gaya ng dati, habang sa likod naman ay si Nardo Pukol, isang lalaking may peklat sa baba at laging nanlilisik ang mga mata. Ilang armado pang lalaki ang nakatayo sa paligid, nagmamasid, naghihintay ng utos. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Ravio Cobra Montalban. Hindi siya kasing ingay ng kanyang mga tauhan. Mas malinis ang suot niya, itim na polo, gintong singsing at relo na halatang mamahalin. Pero ang tunay na nakakatakot kay Ravio ay ang paraan ng kanyang pagtingin. Parang lahat ng tao sa kanyang harap ay bagay lang na pwedeng bilhin, sirain o itapon kapag wala ng pakinabang. "Yorick," malamig niyang sabi. "Akala ko hindi ka na darating." Lumunok si Yorick. "Dumating ako, Boss Ravio. Kasama ko na siya." Doon unti-unting lumingon si Severo sa kanyang anak. Hindi pa galit ang nasa mata niya. Hindi rin takot. Mas malalim pa roon. Isang uri ng sakit na hindi kayang itago ng kahit anong katahimikan. "Tay, makinig ka muna." "Hindi." "Sagot lang. Ano ang ibig sabihin yan?" Tumawa si Ravio. Mahina ngungit nakakainsulto. Hindi pa niya pala alam. "Ang tapang mo naman, Yorick. Dinala mo ang matanda rito nang hindi sinasabi ang usapan." Namula ang mukha ni Yorick. Naninginig ang mga kamay niya pero pinilit niyang patigasin ang boses. Tumingin siya kay Severo, pagkatapos kay Ravio at muli kay Severo. "Tay, wala na akong pambayad. Lumaki na ang utang. May interes, may multa, may mga bagay na hindi mo maiintindihan. Subukan mong ipaintindi." Napapikit si Yorick, parang sinusubukang pigilan ang natitirang konsensya. Pero naroon si Brax, nakatingin sa kanya. Naroon si Ravio, naghihintay. Naroon sa isip niya si Clarimond, paulit-ulit na sinasabing kung hindi niya gagawin ito, siya ang kukunin ng sindikato. Kaya sa halip na umatras, itinulak niya ang sarili sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao. "Ito na lang tatay ko ang gawin yung utusan," sabi ni Yorick, nanginginig pero malinaw.
Kahit saan nyo dalin, kahit ano ipagawa nyo, wala naman siyang pakinabang sa akin. Parang tumigil ang ulan sa pandinig ni Severo. Hindi niya agad naramdaman ang paligid. Hindi niya narinig ang mahinang tawa ni Nardo. Hindi niya nakita ang pagkibit-balikat ni Brax. Ang taning nakita niya ay ang mukha ni Yorick. Ang mukha ng batang minsan niyang binuhat noong nilalagnat. Ang batang tinuruan niyang maglakad. Ang batang pinagluto niya kahit siya mismo ay gutom. Ang batang ipinangako niya kay Corazon na aalagaan hanggang sa huling hininga. Yorick, halos bulhong niya. Anak kita. May sumiklab na luha sa mata ni Yorick pero agad niya itong lunok. At tatay kita, pero ano ang naitulong niyan? Buong buhay ko kahihiyan lang ang iniwan mo sa akin. Hindi na kumibo si Severo. Hindi na siya nagtanggol. Dahil sa sandaling iyon, naunawaan niya na kahit gaano karaming paliwanag ang ibigay niya, hindi iyon maririnig ng anak niyang matagal nang biningi ng inggit at galit. Tumayo si Ravio mula sa kanyang upuan. Lumapit siya kay Severo ng may mabagal na hakbang. Severo luwalhati. Mukhang hindi ka naman mahirap utusan. Matanda ka pero mukhang may konting lakas pa. Baka pwede kang tagalinis ng bodega, tagabantay, tagahugas ng sasakyan hanggang mabayaran ng anak mo ang utang. Humakbang si Brax palapit, tila hamdanang hawakan si Severo sa balikat. Ngunit bago pa dumikit ang kamay nito, bahagyang gumalaw ang jacket ni Severo nang ipasok niya ang kamay sa bulsa. Hindi para kumuha ng armas, wala siyang dalang baril, wala siyang kutsilyo. Ang hinawakan niya lang ay ang maliit na lumang relo ni Corazon na dala niya, parang huling piraso ng lakas. Sa paggalaw niyang iyon, sumilip mula sa daliri niya ang isang lumang itim na singsing. Hindi iyon napapansin ng mga kapitbahay noon dahil madalas nakatago sa grasa ang kamay ni Severo. Simpleng singsing iyon kung titignan ng ordinaryong mata. Itim ang bato, luma ang bakal at halos kupas na ang ukit. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng bodega, tumama ang liwanag sa simbolo nito, agila at punyal. Si Simo ang unang napansin. Nanlaki ang mata niya. Ang lamig at walang ekspresyong mukha niya ay biglang napalitan ng takot. Boss, bulhong niya. Hindi siya pinansin ni Ravio. Ano? Napaatras si Simo. Yung singsing. Napatingin si Brax sa kamay ni Severo. Nawala ang ngisi niya. Si Nardo naman na kanina ay tila gustong manakit. Biglang napalunok at bumaba ang hawak na patalim. Ravio na sa unang pagkakataon ay tila hindi sigurado sa sarili. Tumitig sa singsing. Unti-unti nagbabago ang kulay ng kanyang mukha. Mula sa yabang, naging pagdududa. Mula sa pagdududa, naging pagkabigla. At mula sa pagkabigla, naging takot na pilit niyang linalaban. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Ravio, mas mahina na ang boses. Hindi sumagot si Severo. Huwag kang maglaro sa amin, matanda. Saan mo nakuha ang singsing na yan? Mabagal na itinaas ni Severo ang kanyang tingin. Sa sandaling iyon, parang nawala ang katawang matanda, ang pilay na hakbang, ang kupas na polo. Ang naiwan ay ang bigat ng isang pangalang na matagal nang inilibing. Akin ito, sabi ni Severo. Napaluhod si Simo. Sumunod si Nardo, tila hindi niya napigilan ang sariling katawan. Bumagsak ang isang tuhod niya sa simento. Si Brax na kanina lang ay yagyabang, umatras ng 2 hakbang bago dahan-dahang lumuhod din sa simento. Nagkatinginan ng ibang tauhan. May ilan na hindi agad nakaunawa, pero nang makita nilang lumuluhod ang matatagal ng tauhan ni Ravio, isa-isa rin silang yumuko. Si Ravio ang huling gumalaw. Laban na laban ang mukha niya pero hindi niya maikaila ang bigat ng kinatatayuan niya. Sa dulo, yumuko siya at lumuhod sa harap ni Severo. Napatanga si Yorick. Anong ginagawa niyo? Sigaw niya. Boss Ravio, bakit kayo lumuluhod? Siya lang ang tatay ko. Mekaniko lang siya. Hindi sumagot si Ravio kay Yorick. Nakatingin lang siya sa Severo na parang humaharap sa alamat na akala niya ay patay na. Matagal ka na po kaming hinihintay, mafia boss, sabi ni Ravio.
Mababa ang boses. Parang hinampas si Yorick ng malamig na hangin. Mafia boss, ulit niya. Hindi pwede. Tay, ano to? Dahan-dahang napalingon si Severo sa anak. Wala pa ring yabang sa mukha niya. Wala ring saya. Kung mayroon man, iyon ay lungkot. Dahil ang lihim na pinakamatagal niyang itinago para protektahan ng anak, sa pinakamasakit na paraan niya rin nalaman. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayong gabi. Sabi ni Severo. Hindi! Sigaw ni Yorick. Sino ka ba talaga? Tumayo si Ravio pero nakayuko pa rin. Kung alam mo lang kung sino ang ibinenta mo, baka ikaw mismo ang lumuhod bago ka pa pumasok dito. Tahimik, utos ni Severo. Isang salita lang iyon, pero tumahimik ang buong bodega. Kahit si Ravio ay hindi kumibo. Doon nakita ni Yorick ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa bahay nila. Ang ama niyang iniinsulto niya, ang matandang tinawag niyang walang silbi, ang taong inisip niyang pabigat ay sinusunod ng mga lalaking kinakatakutan niya. Hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa armas, kundi dahil sa bigat ng nakaraan nitong nakaukit pa rin sa alaala ng mga taong nasa dilim. Huminga ng malalim si Severo. Ibaba ang lahat ng armas. Agad na sumunod ng mga lalaki. Isa-isang inilapag sa mesa ang baril, patalim at bakal. Ang tunog ng mga ito sa mesa ay parang pagtatapos ng isang banta na muntik ng maging trahedya. Lumapit si Severo kay Yorick. Napaatras ang anak niya. Tay, hindi ko alam. Alin ang hindi mo alam? Na may nakaraan ako? O na mali ang ibenta ang sariling ama? Walang naisagot si Yorick. Nanginginig na ngayon ang labi niya. Akala ko kasi wala nang silbi. Parang batang nahuli sa kasalanan. Sa unang pagkakataon, sumiklab ang sakit sa mukha ni Severo. Anak, kahit wala akong pangalan, kahit wala akong pera, kahit isa lang akong matandang mekaniko, hindi pa rin dapat sinusukat ang ama sa pakinabang niya. Bumagsak ang luha ni Yorick, pero hindi siya nilapitan ni Severo upang yakapin. Hindi ngayon, hindi sa gabing ibinenta siya nito. Humarap si Severo kay Ravio. Magkano ang utang niya? Boss, sinabi kong magkano. Ibinaba ni Ravio ang tingin. 11 milyon kasamang tubo at penalty. Napapikit si Severo. Hindi dahil sa laki ng halaga, kundi dahil naisip niya kung gaano kalalim ang nilubog ng anak niya dahil sa kayabangan. Ang halagang yan, sabi ni Severo, ay hindi na usaping pera, usaping krimen na yan. Sino-sino ang kasama sa papeles? Nag-atubiling si Ravio. Tumingin lang si Severo sa kanya. At sapat na iyon, may ledger sa opisina, mga pangalan, pautang, koleksyon, pati mga koneksyon sa pier. Dadalhin mo sa akin. Ngayon din po. Hindi para ipagpatuloy ang negosyo. Malinaw na sabi ni Severo, para tapusin ito. Nag-atras ang tingin ni Ravio, nagulat. Boss, hindi na ako ang taong iniisip ninyo. Kung hinihintay nyo akong bumalik para pamunuan kayo, nagkamali kayo. Ang natitira sa akin, hindi na para sa dilim. Para na lang para sa paglilinis ng naiwan kong kasalanan. May ilang lalaking naggatinginan. Ang iba ay tila nalito, pero walang nangahas tumutol. Tinawag ni Severo si Simo. May telepono ka? Opo. I-dial mo ang numerong sasabihin ko. Hanapin mo si Fausto Iringan. Nanginginig ang iniabot ni Simo ng cellphone. Tinawagan ni Severo si Fausto. Ilang ring bago sumagot ang matanda sa kabilang linya. Severo? Fausto, kailangan kita sa Navotas. Dalhin mo si Malaya kung kaya mo at hanapin mo rin si Attorney Celestino Veira. Sa kabilang linya, tumahimik si Fausto. Nangyari na? Tiningnan ni Severo si Yorick na ngayon ay nakaupo sa sahig, wasak at hindi makapaniwala sa nagawa.
Oo, sabi ni Severo, pero hindi pa tapos. Pagkababa ng tawag, lumapit si Ravio at yumuko. Ano ang gagawin namin sa anak nyo? Tahimik na tiningnan ni Severo si Yorick. Sa ilang segundo, nakita niya ulit ang sanggol na karga ni Corazon, ang batang humahabol sa kanya sa ulan, ang binatang unti-unting lumayo. Gusto niyang magalit, gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit, pero ang lumabas sa kanya ay pagod at pait. Hindi ko ipapapatay ang sarili kong anak, sabi ni Severo. Napasulyap si Yorick sa kanya. Tila doon lang naintindihan ang bigat ng pwedeng mangyari. Hindi rin siya makakatakas sa ginawa niya, dagdag ng matanda. Mas mabigat ang parusang mabuhay at harapin ang kasalanan. Lumuhod si Yorick sa harap niya. Tay, patawarin mo ko. Hindi kumilik si Severo. Hindi sapat ang salitang patawad ngayong gabi, sabi niya. Magsisimula ka sa katotohanan. Lahat ng niloko mo, lahat ng inutangan mo, lahat ng pinasok mong kasinungalingan, isa-isa mong haharapin. Humagulhol si Yorick, ngunit hindi na yun kayang burahin ang ginawa niya. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan, ngunit sa loob ng bodega, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na ito simpleng gabi ng pagbebenta ng isang ama. Ito ang gabi na muling bumukas ang pangalan ni Don Severino, hindi para bumalik sa kapangyarihan, kundi para tuluyang wasakin ng mga aninong minsan niyang iniwan. At habang naghihintay sila sa pagdating ni na Fausto, Malaya at Attorney Celestino, nanatiling nakatayo si Severo sa bitna ng bodega. Hawak sa isang kamay ang lumang relyo ni Corazon at sa isa naman ang bigat ng kinabukasang hindi na niya kayang takasan. Hindi madaling burahin ang amoy ng gabing iyon. Kahit nakalabas na si Severo sa bodega sa Navotas, kahit sumikat na ang araw kinabukasan, kahit naligo na siya at nagpalit ng damit, tila kapit pa rin sa balat niya ang amoy ng kalawang, sigarilyo at basang semento. Ngunit mas mabigat kaysa sa amoy ang iniwan ng mga nangyari sa kanyang dibdib. Hindi na lang siya simpleng ama na sinaktan ng anak. Hindi na lang siyang matandang mekaniko na gusto ng mamuhay ng tahimik. Mula noong lumuhod sa harap niya ang mga tauhan ni Ravio, muling bumukas ang pintuan ng nakaraan na buong buhay niyang pinilit isara. Dinala ni Fausto si Severo sa isang maliit na opisina sa Pasay kinaumagahan. Kasama nila si Attorney Celestino Vera, isang payat at seryosong abogadong may salaming makapal at boses na mababa ngunit malinaw. Matagal na nitong kilala si Severo, hindi bilang kaibigan sa kasamaan, kundi bilang lalaking minsang lumapit sa kanya maraming taon na ang nakaraan upang ayusin ang mga legal na dapat ayusin bago tuluyang mawala sa mundo ng dilim. Naroon din si Malaya. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman, ngulit hindi siya umiwas. Tahimik lang siyang nakaupo sa gilid, hawak ang maliit na bag ng gamot ni Severo habang nakikinig sa bawat salitang binibitawan ng mga lalaki. Severo, sabi ni Attorney Celestino habang binubuklat ang mga dokumentong dinala mula sa bodega. Kung itutuloy natin ito, hindi lang mga tauhan ni Ravio ang madadamay. May mga negosyante, opisyal, kolektor at ilang pangalan na maaaring magdulot ng peligro sa iyo. Alam ko, hindi ito basta pagpapasuko ng ledger. Kapag ginalaw natin ito, marami ang matatakot. At kapag natakot ang masasamang tao, hindi sila palaging tumatakbo. Minsan, lumalaban sila. Tahimik si Severo. Nakapikit siya, hawak ang lumang relyo ni Corazon. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang imulat ang mga mata. Mas matagal akong tumakbo kaysa dapat, sabi niya. Kung may natira pa akong lakas, gagamitin ko ito para itigil ang mga bagay na hindi ko natapos noon. Napagtingin si Malaya sa kanya. Pero, Mang Severo, paano kayo? Paano ang puso nyo? Paano kung... Malaya, mahinahong putol niya. Hindi ako naghahanap ng kamatayan.
Naghahanap ako ng paraan para hindi na madagdagan ng mga batang mawawasak dahil sa mga taong kagaya nila. Doon unang nakita ni Malaya ang kabuuan ng bigat na dinadala ng matanda. Hindi lang ito tungkol kay Yorick, hindi lang ito tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa kasalanang matagal ng pinagsisisihan ni Severo. Mga panahong pinaniwalaan niyang kaya niyang kontrolin ang dilim hanggang sa ang dilim mismo ang nagsimulang kumain sa mga inosenteng taong gusto niyang protektahan. Makalipas ang 2 araw, nakipagkita sila kay Major Eladia Fontiveros sa isang lumang kapilya na matagal nang hindi ginagamit. Matangkad si Major Eladia, morena, matalas ang tingin at may presensyang hindi kailangan ng sigaw para maramdaman. Kasama niya ang 2 pagkakawalaang pulis, sina Sergeant Mako Villarte at Corporal Ines Salonga. Matagal ko nang naririnig ang pangalang Don Severino, sabi kay Major Eladia habang nakaharap kay Severo. Kalahati ng kwento sa iyo parang alamad, kalahati parang babala. Hindi lahat ng naririnig mo ay totoo, sabi ni Severo. Alin doon ang hindi totoo? Na hindi ako nagsisisi. Saglit na tumahimik si Major Eladia. Marami na siyang nakakausap na dating kriminal, impormante at taong gustong iligtas sa kulungan. Kadalasan may yabang pa rin sa mata, may palusot, may bibida. Pero kay Severo, iba ang nakita niya. Hindi ito mukhang lalaking gustong bumalik sa trono. Mukhang itong matandang napapagod kakadala ng bangkay ng sarili niyang nakaraan. Inilapag ni Attorney Celestino ang kopya ng mga ledger, listahan ng pangalan at ilang dokumentong hawak ni Ravio. Hindi lahat kumpleto, ngunit sapat para magsimula ng imbestigasyon. May mga pangalan ng iligal na nagpapautang, mga lugar na ginagamit sa pananakot, at mga koneksyon sa pier kung saan may mga kabataang pinapasa sa mga peking trabaho. Bakit ngayon? Tanong ni Major Eladia. Hindi agad sumagot si Severo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang imulat ang mga mata. Dahil gabi, Sabi niya, ibinenta ako ng sarili kong anak sa mga taong akala niya ay mas makapangyarihan sa akin. At nang makita kong lumuhod sila, naintindihan ko na hindi pa pala tapos ang pananagutan ko. Hindi na nagtanong pa si Malaya. Habang nagsisimula ang tahimik na operasyon upang tipunin ang ebidensya, si Yorick naman ay nagsimulang gumapang pababa sa sarili niyang hukay. Pagkatapos ng nangyari sa bodega, pansamantala siyang nawala. Hindi siya inaresto agad dahil kailangan muna ni Major Eladia ang buong kwento at mga pangalan ng mga taong sangkot sa peking investment scheme na pinasok niya. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay ligtas siya. Tinulungan siya ni Clarimond na magtago sa isang maliit na apartment sa Caloocan. Noong unang gabi, pinaniwala pa siya ng babae na kampi siya. "Kalma ka lang," sabi ni Clarimond habang naglalagay ng damit sa bag. "Kailangan lang natin ng pera. Kapag nakakuha tayo, aalis tayo ng Maynila." "Tay ko pala siya," paulit-ulit na bulong ni Yorick. "Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam." Napairap si Clarimond. "Ano naman ngayon kung mafia boss siya dati? Hindi kanya tinulungan, di ba? Kung talagang makapangyarihan siya, bakit hinayaan kanyang lumubog sa utang?" Napatingin si Yorick sa kanya. Noong unang beses na parang may kumaluskos sa isip niya. Hindi dahil tama si Clarimond, kundi dahil narinig niya sa boses nito ang parehong lason na matagal nang ipinapainom sa kanya. Ang paninisi, ang pagmamataas, ang pagbaluktot sa katotohanan. "Hindi niya ako hinayaang lumubog," mahinang sabi ni Yorick. "Ako ang tumalon." Natigilan si Clarimond. Pagkatapos ay tumigas ang mukha. "Huwag kang magdrama, wala tayong oras sa konsensya mo." Kinabukasan, paggising ni Yorick, wala na si Clarimond. Wala na rin ang natitirang pera niya, ang relo niya, ang cellphone na may contacts at maging ang maliit na bag na may ilang dokumento. Naiwan lang sa mesa ang isang resibo ng bus at isang pirasong lipstick na nakabukas.
Doon tuluyang nawasak si Yorick. Lumabas siya sa apartment na parang taong walang direksyon. Ang mga dati niyang kaibigan na nilalapitan niya ay hindi na sumasagot. Ang mga dati niyang naloko sa peking investment ay naghahanap na sa kanya. May mga nagpadalang mensahe na kakasuhan siya. May iba namang naghihintay lang ng pagkakataong makaganti. Sa kabilang banda, habang bumabagsak si Yorick, nagsimulang tumayo muli ang isang bagay na matagal nang nakabaon sa mga lumang papeles ni Severo. Sa tulong ni Attorney Celestino, lumabas na bago naglaho si Don Severino maraming taon na ang nakaraan, may ilang ari-arian at pera siyang sinuko. Nilinis sa legal na proseso at inilagay sa isang foundation sa pangalan ni Corazon. Hindi iyon ginagamit noon dahil ayaw ni Severo na mabuksan ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ngayon, nakita niya ang dahilan kung bakit marahil hindi iyon tuluyang nawala. Corazon Shelter and Skills Center. Basa ni Malaya sa dokumento. Ito ang ipapangalan nyo? Tumanggo si Severo. Dapat matagal ko na itong ginawa. Natatakot ba kayo? Oo. Sa mga kalaban? Hindi, sa posibilidad na baka huli na ang lahat para bumawi. Hindi na nagsalita si Malaya. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang listahan ng mga gamot, basic equipment at gamit na kailangan para sa maliit na klinik. Kung magtatayo kayo nito, hindi lang pangalan ang kailangan. Kailangan ng taong magbabantay sa kalusugan ng mga bata. Ako na ang babahala sa klinik. Tumingin si Severo sa kanya. Malaya, hindi kita kailangang idamay. Matagal na akong nadamay, Mang Severo. Noong una kong makita si Lenlen na nanginginig ng gutom. Noong makita ko na may mga bata na hindi dinadala sa ospital dahil walang pambayad. Hindi ito tungkol sa inyo lang. Kumalat ang balita sa eskinita na may itatayong sentro si Severo. Hindi lahat naniwala agad. May ilan na nagtanong kung saan galing ang pera. May ilan ding nagsabi na baka delikado. Ngunit ang mga taong tunay na kakilala sa kanya ay hindi nag-atubiling. Si Mang Tiburcio ang unang dumating, may dalang lumang lagari, martilyo at kahoy. Hindi na ako kasing akas dati, pero marunong pa rin akong gumawa ng mesa at kama. Sumunod si Aling Digna, may dalang kaserola. Kung may mga bata riyan, kailangan nilang kumain. Ako ang babahala sa lugaw sa umaga. Si Joe Martadle naman ay nag-offer ng tricycle. Ako na po ang maghahatid kapag may kailangang dalhin sa ospital o school. Pati si Lenlen kahit bata pa, lumapit kay Severo. Tatang, pwede po ba akong tumulong magwalis? Napangiting pait si Severo. Pwede, pero mas tutulong ka kung mag-aaral ka ng mabuti. Sa paglipas ng mga buwan, ang abandonadong gusali sa gilid ng lumang palengke ay unti-unting nagbago. Nilagyan ng bagong bubong, pinturang puti at asul, maliit na klinik, silid-aralan, workshop, kusina at kwartong may simpleng higaan para sa mga batang pansamantalang kukup-kupin. Hindi ito marangya, walang magarbong disenyo, pero malinis, maliwanag at may dignidad. Sa bawat pako na ipinupukpok ni Mang Tiburcio, sa bawat kalderong hinuhugasan ni Aling Digna, sa bawat listahang inaayos ni Malaya, pakiramdam ni Severo ay may bahagi ng kanyang kaluluwang unti-unting nalilinis. Hindi nabubura ang nakaraan, pero nagkakaroon ng saysay ang bawat araw na pinipili niyang gumawa ng tama. Samantala, si Yorick ay bumalik sa Santa Mesa makalipas ang halos 4 na buwan. Payat siya, gusgusin, may balbas at wala na ang dating yabang sa suot. Ngunit sa loob niya, hindi pa ganap na pagsisisi ang nangingibabaw. Mas marami pa rin ang takot, hiya at pangangailangan. Nakita niya si Sibera sa harap ng ginagawang shelter, kausap si Malaya at Attorney Celestino. Saglit siyang natigilan nang makita ang dami ng taong tumutulong sa ama niya. Ang matandang tinawag niyang walang silbi ay ngayon ay pinakikinggan ng buong komunidad. Lumapit siya, mabagal. Tay, napahinto ang lahat. Si Malaya ay bahagyang napaatras. Si Jomar na may hawak ng sako ng simento, napakuyom ang kamao.
Si Lenlen naman ay nagtago sa likod ni Aling Digna dahil alam niyang ito ang anak na nanakit ng damdamin ng tatang Severo niya. Tumingin si Severo kay Yorick. Walang galit sa mukha niya, ngunit wala ring lambing na dati laging handang saluhin ang anak. "Anong kailangan mo?" tanong niya. Nalulunok si Yorick. "Kailangan ko ng tulong." "Anong klaseng tulong?" "Hinahanap ako ng mga niloko ko. Wala na akong matuluyan. Kinuha ni Clarimond lahat. Tay, anak mo ako." Saglit na sumara ang mata ni Severo. Doon na naman ang linyang yon. "Anak mo ako." Dati sapat na iyon para ilabas niya ang huling pera, buksan ang pinto, at tanggapin ang lahat ng sakit. Pero may nagbago na. Hindi dahil hindi na niya mahal si Yorick, kundi dahil sa wakas naintindihan niyang ang maling klase ng awa ay minsang nagiging daan para lalo pang lumala ang kasalanan ng taong mahal mo. "Tama," sabi ni Severo. "Anak kita." Umangat ang mukha ni Yorick, tila umaasa. "Pero hindi ibig sabihin noon ay itatago kita sa ginawa mo." Nanlamig si Yorick. "Tay, tutulungan kita kung handa kang humarap sa kaso. Isusulat mo lahat ng pangalan ng niloko mo. Ibabalik mo ang kaya mong ibalik. Sasabihin mo kay Major Elijah ang alam mo tungkol sa mga taong ginamit mo at gumamit sa'yo." "Makukulong ako." "Posible. Anak mo ako." "At dahil anak kita," mas mabigat na sabi ni Severo, "hindi kita hahayaang mabuhay habang tumatakbo sa sarili mong kasalanan." Natahimik ang buong paligid. Lumuhod si Yorick sa alikabok. Hindi iyon katulad ng pagluhod ng mga tauhan ni Rabio sa takot. Ito ay pagluhod ng taong nauubusan na ng mapagtataguan. "Wala na akong pupuntahan," bulong niya. Lumapit si Severo, ngulit hindi niya ito yunakap. Tumayo lang siya sa harap ng anak. Sapat ang lapit para maramdaman ni Yorick na hindi siya tuluyang itinakwil, ngulit sapat ang layo para maintindihan nitong hindi nababalik ang dating madaling pagpapatawad. "May pupuntahan ka," sabi ni Severo, "sa presinto, sa korte, sa mga daong niloko mo, at pagkatapos, kung papayagan ka ng batas habang hinihintay ang kaso mo, dito ka magtatrabaho." Tumingin si Yorick sa ginagawang shelter. "Bilang ano?" "Ordinaryong tao. Maglilinis ka, magbubuhat, maghuhugas ng pinggan. Walang spesyal na trato, walang mana, walang proteksyon mula sa bunga ng ginawa mo." Nanginginig ang labi ni Yorick. Gusto niyang tumutol, gusto niyang magalit. Ngunit wala na siyang lakas para magsinungaling sa sarili. Sa likod ni Severo, nakita niya si Lenlen na nakatingin sa kanya ng may takot. Nakita niya si Malaya na malamig ang mukha. Nakita niya si Mang Tiburcio na parang handang itaboy siya anumang oras. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Yorick ang bigat ng pinsalang iniwan niya hindi lang sa ama, kundi sa lahat ng taong tahimik na minahal at pinrotektahan nito. Tumanggo siya, dahan-dahan. "Sige," sabi niya. "Haharapin ko." Hinding ngumiti si Severo. Hindi rin siyang nagdiwang. Tumingin lang siya sa langit na unti-unting nagliliwanag matapos ang mahabang araw ng ambon. Sa sandaling iyon, nagsimula ang totoong pagbagsak ni Yorick, hindi ang pagbagsak na dulot ng kahirapan, utang o pagtataksil ni Clarimond, kundi ang pagbagsak ng kayabangan na matagal niyang ginawang pader. At kasabay nun, nagsimula rin ang tahimik na pagbangon ni Severo, hindi bilang Don Severino, kundi bilang isang ama at taong sa wakas ay handang ayusin ang mga sirang iniwan ng kanyang nakaraan. Lumipas ang 2 taon mula nang unang buksan ang Corazon Shelter and Skills Center. Ang dating abandonadong gusali sa gilid ng lumang palengke ay hindi na mukhang lugar na pinabayaan ng panahon. May malinis na bakod kulay puti, may maliit na hardin sa harap, at may nakapaskil na simpleng karatula na gawa ni Mang Tiburcio mula sa kinayas na kahoy. Sa loob, maririnig tuwing umaga ang sabay-sabay na pagbasa ng mga bata.
Ang ingay ng martilyo mula sa woodworking area, ang kalansing ng kaldero ni Aling Bigna at ang mahinahong boses ni Malaya habang pinapainom ng gamot ang mga batang may ubo o lagnat. Hindi marangya ang lugar, pero buhay ito. At sa gitna ng lahat, naandoon si Severo Luwalhati. Hindi na siya tinatawag ng mga bata na Mang Severo. Para sa kanila, siya ay si Tatang Severo. Ang matandang mahigpit sa oras, ayaw sa kasinungalingan, pero laging may nakatagong pandesal sa drawer para sa batang nahihiyang magsabing gutom siya. Tuwing umaga, bago magsimula ang klase, nakaupo siya sa mahabang bangko sa ilalim ng puno ng santol. Hawak ang lumang relo ni Corazon. Minsan, pinapaalala niya sa mga bata kung paano magbasa ng oras. Minsan, pinapakinggan niya lang silang magkwento. "Tatang," tanong ni Lenlen isang umaga habang hawak ang kanyang report card. "Kapag naging nurse ako balang araw, pwede pa rin akong bumalik dito." Gumiti si Severo. Malaki na ang ipinagbago ni Lenlen. Hindi na ito ang batang laging nakayuko at takot sa mapang-aping salita ng iba. Sa edad na 12, may tapang na ito sa mata, ngunit nananatiling malambot ang puso. Hindi lang pwede, kailangan. Ang taong nakatanggap ng tulong, mas gumaganda ang buhay kapag natuturo ding tumulong. Lumapit si Malaya, dala ang clipboard. "Narinig ko yan ha, saksi ako, may utang ka na sa shelter, Lenlen." Tumawa si Lenlen. "Opo, Ate Malaya, mag-aaral po ako ng mabuti." Sa malayo, pinagmamasdan sila ni Yorick. 2 taon na rin siyang nananatili sa ilalim ng mahigpit na kondisyon habang humaharap sa kasong kaugnay sa kanyang panloloko at pakikipagtransaksyon sa sindikato. Hindi siya nakulong agad dahil tumulong siyang magbigay ng mga pangalan, dokumento at testimonya laban sa mga kasabwat niya. Pero hindi iyon nangangahulugang malaya siya sa bunga ng ginawa niya. Linggo-linggo siyang humaharap kay Major Eladia. Bawat sentimong kinikita niya sa maliit na trabaho ay may pahagi para sa pagbabayad sa mga taong naloko niya. At sa shelter, wala siyang espesyal na pwesto. Siya ang naglilinis ng banyo. Siya ang nagbubuhat ng sako ng bigas. Siya ang naghuhugas ng pinggan kapag tapos kumain ng mga bata. Noong una, halos hindi niya matiis ang kahihiyan. May mga batang takot sa kanya dahil alam nilang siya ang anak na isang nagbenta sa sariling ama. May mga volunteer na hindi siya kinauusap. Si Jomar hanggang ngayon ay bihira pa rin siyang ngingitiin. Si Mang Tiburcio naman ay laging nakabantay kapag malapit siya kay Severo, parang baka anumang oras ay maaari pang gumawa ng kasalanan. Hindi nagreklamo si Yorick. Dati, kapag nasasaktan ng pride niya, sinisigaw siya. Ngayon, natuto siyang manahimik. Natuto siyang tanggapin na ang tiwala ay hindi hinihingi, pinaghihirapan araw-araw kahit walang pumapalakpak. Isang tanghali, habang naghuhugas ng malalaking kaldero sa likod ng kusina, lumapit si Aling Digna at naglagay ng isang basong tubig sa tabi niya. "Uminom ka muna," sabi ng matanda. Napatingin si Yorick, nagulat. "Para sa akin po." "Hindi naman para sa kaldero." Nahiyang kinuha ni Yorick ang baso. "Salamat po." Tinignan siya ni Aling Digna ng matagal. "Hindi pa kita pinapatawad." Napayuko si Yorick. "Alam ko po. Pero nakikita kong sinusubukan mo." Mas bumigat ang lalamunan ni Yorick kaysa sa noong sinisigawan siya ng mga tao. Dahil minsan, mas mahirap tanggapin ang maliit na kabaitan kaysa sa galit, lalo na kapag alam mong hindi mo iyon deserve. "Hindi ko alam kung mababawi ko pa ang lahat," mahinang sabi ni Yorick. "Hindi lahat nababawi, pero pwede mong pigilan na may madagdag pa." Hindi alam ni Yorick kung ano ang isasagot. Tumanggo na lang siya at bumalik sa paghuhugas. Ngunit habang unti-unting humuhupa ang dating kaguluhan,
may isa pang aninong naghihintay ng tamang panahon. Si Orlando Catrice. Dati siyang kasangga ni Ravio Montalban. Mas tahimik siya, mas tuso at mas mapanganib dahil hindi siya basta nagpapadala sa yabang. Nang magsimulang bumagsak ang network ng ilegal na pautang at human trafficking dahil sa mga dokumentong isinuko ni Severo, si Orlando ang isa sa mga nawalan ng malaking koneksyon. Hindi siya nahuli sa unang operasyon dahil matagal na siyang gumagalaw sa likod ng iba. Hindi siya kilala ng karamihan, ngunit kilala niya si Don Severino. At kinamumuhian niya ang matandang pinili raw magmalinis sa huli. Isang gabi matapos ang simpleng salusalo sa shelter dahil nakapasa sa scholarship exam si Lenlin, napansin ni Fausto Iringan ang isang motorsiklong paulit-ulit na dumaraan sa harap ng gate. Hindi niya iyon sinabi agad sa mga bata. Tahimik siyang lumapit kay Severo na nakaupo sa ilalim ng santol. May nakabantay, sabi ni Fausto. Hindi nagulat si Severo. Ilang araw na. Pangatlo na ngayong linggo. Tumanggo ang matanda. Sabihan mo si Major Eladia pero wag mong ipaalam sa mga bata. Ayokong matakot sila. Severo, mabigat na sabi ni Fausto. Baka hindi na surveillance lang ito. Alam ko. Kung gusto mong ilipat ang mga bata, hindi. Dito tayo maghahanda. Sa mga sumunod na araw, palihim silang nagplano. Naglagay si Major Eladia ng discreet na police watch sa malapit. Sina Sergeant Mako at Corporal Ines ay nagkunwaring mga volunteer na nagdadala ng donasyon. Hindi sinabi ni Severo ang buong detalye sa lahat, pero pinalakas niya ang seguridad ng gate, pinalitan ang sirang ilaw sa likod, at tinuruan ng mga bata ng emergency drill sa paraang hindi nakakatakot. Kapag narinig ninyo ang 3 sunod-sunod na pito, pupunta kayo sa library room. Walang magtatago sa kung saan-saan. Walang hihiwalay. Naintindihan? Opo, tatang, sagot ng mga bata. Napansin ni Yorick ang kakaibang kilos ng ama. Isang gabi, lumapit siya habang inaayos ni Severo ang lumang padlock ng likod na pinto. Tay, may problema ba? Hindi agad sumagot si Severo. Tay, kung tungkol ito sa mga dati mong kalaban, sabihin mo sa akin, may karapatan akong tumulong. Tumingin si Severo sa kanya. May karapatan kang tumulong, oo, pero wala kang karapatang magdesisyon ng padalos-dalos. Hindi na ako ganon. Hindi ko sinasabing ganol ka pa rin, mahinang sagot ni Severo. Pero ang pagbabago, Yorick, hindi pinapatunayan sa isang malaking esena. Pinapatunayan sa araw-araw na hindi ka tumatakbo. Tamaan si Yorick sa sinabi, ngunit hindi siya nasaktan sa paraang dati. Ngayon, tinanggap niya iyon bilang paalala. Dumating ang pagsubok makalipas ang 3 gabi. Malakas ang ulan, tulad ng gabing dinala ni Yorick si Severo sa bodega. Karamihan sa mga bata ay nasa study hall, tinuturuan ni Malaya at Lenlin sa assignment. Si Aling Digna ay nasa kusina. Si Mang Tiburcio ay nasa workshop, nag-aayos ng sirang upuan. Si Severo naman ay nasa opisina kasama si Fausto, sumusuri sa kopya ng mga dokumentong isusubmiti kinabukasan sa korte laban sa natitirang network. Biglang namatay ang ilaw. Sumunod ang tunog ng basag na bote sa likod ng gusali. Tumayo si Fausto. Sila na. Hindi sumigaw si Severo. Kinuha niya ang 7 sa bulsa at huminga ng malalim. 7! 7! 7! Agad kumilos ang mga bata. Dahil sanay sila sa drill, hindi sila nagtakbuhan ng magulo. Inakay ni Malaya ang mas mababata papunta sa library room. Si Lenlen kahit nanginginig, tumulong sa pagbibilang. Ate Malaya, kulang si Berto. Si Berto, isang 6 na taong gulang na bagong dating sa shelter, ay naiwan sa kusina dahil natakot sa dilim at nagtago sa ilalim ng mesa. Narinig iyon ni Yorick. Nasa likod siya ng storage room nang pumasok ang mga tauhan ni Orlando sa compound. Narinig niya ang yabag, ang mura, ang pagbagsak ng gate. Sa unang segundo, bumalik sa kanya ang dating instinct.
Tumakbo, iligtas ang sarili, magtago. Nakita niya ang maliit na pinto sa likod na pwedeng labasan. Isang hakbang na lang at makakatakas siya. Ngunit narinig niya ang iyak ni Berto. "Kuya, tulong!" Napatigil si Yorick. Sa isip niya nakita niya ang mukha ni Severo noong gabing ibinenta niya ito. Nakita niya ang mga matang hindi galit kundi wasak. Kung tatakbo siya ngayon, hindi lang siya tatakas sa panganib. Tatakas ulit siya sa pagiging tao. Kaya bumalik siya. Pumasok siya sa kusina, gumapang sa ilalim ng usok mula sa nasirang ilaw at nakita si Berto na nanginginig sa ilalim ng mesa. "Berto," bulong niya, "ako ito. Halika." "Ayoko po. May masamang tao." "Ikukunin kita. Alam ko, pero hindi kita iiwan." Kinuha ni Yorick ang bata, kinarga ito at tumakbo papunta sa hallway. Sa gitna ng dilim, hinarang sila ng isa sa mga tauhan ni Orlando. Walang baril sa kamay nito pero may hawak na bakal. Hinampas nito si Yorick sa tagiliran. Napaluhod siya. Muntik mabitawan si Berto pero prinotektahan niya ang bata gamit ang sariling katawan. "Takbo!" sigaw ni Yorick nang nakita si Lenlen sa dulo ng hallway. "Dalhin mo siya kay Ate Malaya." Kinuha ni Lenlen si Berto at tumakbo. Muling hinampas si Yorick. Ngayon, sa balikat. Napasubsob siya sa sahig, ngunit hinawakan niya ang paa ng lalaki para hindi ito makahabol sa mga bata. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya kumilos para sa sarili. Sa opisina, narinig ni Severo ang gulo. Papunta na sana siya sa hallway nang bumukas ang pinto at pumasok si Orlando Catrice, nakangiti, basa ng ulan at may hawak na baril. "Don Severino," sabi ni Orlando, "ang bait mo na pala ngayon." Tumayo si Fausto pero itinutok ni Orlando ang baril sa kanya. "Huwag kang kikilos, matanda." Tumingin si Severo kay Orlando. "Tapos na ito. Wala ka nang malalapitan." Tumawa si Orlando. "Tapos? Hanggat may dokumentong pwedeng magsunog sa amin, hindi pa tapos. Ibiday mo ang files at baka iiwan kong buhay ang mga bata mo." Hindi natakot si Severo pero kinilabutan siya sa salitang "mga bata." Sa labas, narinig niya ang mahinang iyak at yabag, ngunit hindi niya rin nakalimutan ang plano. Hindi siya nag-iisa. "Kaya katalo, Orlando," sabi ni Severo. "Akala mo lahat ng tao, sarili lang ang iniisip." Bago pa makasagot si Orlando, bumukas ang ilaw sa labas ng bintana. Sunod-sunod na sigaw ang narinig. "Pulis! Ibaba ang armas!" Dumating sina Major Eladia, Sergeant Mako, Corporal Ines at ang backup team na matagal nang nakaabang sa paligid. Ang pagsalakay ni Orlando ay hindi nakalusot. Ito ang huling pagkakataon hinihintay nila para mahuli siya ng may hawak na ebidensya at kasamang tauhan. Nagpanik si Orlando at hinila si Severo bilang panangga. Ngunit kahit matanda na, hindi basta-basta bumigay si Severo. Hinawakan niya ang kamay ni Orlando, itinagingi ang baril palayo at sa tulong ni Fausto na humampas ng upuan sa braso nito, nabitawan ni Orlando ang armas. Ilang segundo lang, pumasok na sina Major Eladia at napaluhod si Orlando sa sahig. "Tapos na," sabi ni Major Eladia habang kinakabitan ito ng pusas. Sa hallway, natagpuan ni Malaya si Yorick na duguan ng noo at hirap huminga. Nasa tabi niya si Lenlen umiiyak habang hawak ang kamay nito. "Kuya Yorick, gumising ka! Please!" hikbi ni Lenlen. Lumapit si Severo. Nang makita niya ang anak na nakahandusay, biglang nawala ang lahat ng tigas sa mukha niya. "Yorick." Iminulat ni Yorick ang mata, hirap ngulit buhay. "Tay, nailabas ba nila ang bata?" Tumanggo si Severo, nanginginig ang boses. "Ligtas sila." Napangiti ng mahina si Yorick. "Buti naman." Doon unang beses na hinawakan ni Severo ang kamay ng anak matapos ang mahabang panahon. Hindi pa yun ganap na pakatawaran, hindi rin burado ang lahat. Pero sa hawak na yun, may pinto na muling bumukas. Makalipas ang ilang buwan, nahatulan si Orlando Catrice at ang kanyang grupo.
Ang mga dokumentong itinago ni Severo kasama ang testimonya ni Naravio, Yorick at iba pang dating kasangkot ang naging susi para tuluyang mawasak ang natitirang network. Marami pang proseso, marami pang pagdinig, ngunit hindi na tulad ng noon ang takot sa komunidad. Si Yorick naman ay nagpatuloy sa pagharap sa kaso niya. Dahil sa kooperasyon at sa ginawang pagliligtas sa shelter, nabigyan siya ng pagkakataong magsilbi sa Community Rehabilitation Program habang binabayaran pa rin ang mga biktima ng kanyang panloloko. Hindi siya naging bayani sa mata ng lahat. Hindi rin biglang nawala ang kasalanan niya, pero tinanggap niya iyon. Isang hapon, habang nagpapagaling pa ang sugat sa balikat niya, lumapit siya kay Severo sa ilalim ng puno ng santol. "Tay," sabi niya, "patawad." Hindi siya umiyak ng malakas. Hindi siya lumuhod para kaawaan. Hindi siya nagpalusot. Sa pagkakataong iyon, simple lang ang boses niya, hubad sa yabang. "Gusto ko lang sabihin na alam ko na ngayon, hindi ikaw ang walang silbi. Ako ang hindi marunong tumingin sa halaga ng taong nagmahal sa akin." Matagal na tumahimik si Severo. Sa dulo, tumingin siya sa anak. "Hindi madaling magpatawad, Yorick. Alam ko po, pero mas mahirap mabuhay na puro galit ang hawak." Tumulo ang luha ni Yorick. "Hindi na tayo babalik sa dati, pero pwede tayong magsimula sa bago. Mabagal. Totoo. Walang kasinungalingan." Tumanggo si Yorick. "Yun lang po ang hinihiling ko." Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy ang Corazon Shelter. Si Lenlen ay nakakuha ng scholarship sa senior high. Si Malaya ang naging opisyal na head nurse ng maliit na klinik. Si Mang Tiburcio ay nagtayo ng training program sa woodworking. Si Aling Digna ay naging paboritong tinatawag ng mga bata na Lola Digna, kahit nagagalit siya kapag nasosobrahan sila sa asukal. Si Jomar naman ay nakabili ng sariling maliit na van at ginagamit ito tuwing may rescue operation o school activity. Si Yorick ay nanatili sa shelter bilang ordinaryong manggagawa kahit tapos na ang ilang kondisyon sa kaso niya. Nagkukumpuni siya ng upuan, nag-aayos ng gripo, nagdadala ng mga bata sa klinik, at minsan kapag may bagong dating na batang galit sa mundo, siya ang pinapakausap ni Severo. "Bakit ako?" tanong ni Yorick minsan. "Dahil alam mo kung gaano kapanganib ang batang hindi natutong harapin ang sariling sakit," sagot ni Severo. Isang payapang umaga, dinala ni Severo ang lumang kahon sa ilalim ng puno ng santol. Nasa loob nito ang itim na singsing na may ukit na agila at punyal, ilang lumang retrato at mga papel na hindi na kailangang buksan pa. Kasama niya si Yorick, Malaya, Fausto, Lenlen at ang ilang batang tahimik na nanunood. Hinukay ni Severo ang lupa gamit ang maliit na pala. Hindi na malakas ang katawan niya, kaya tinulungan siya ni Yorick. Nang mailagay ang kahon sa hukay, hinawakan ni Severo ang lumang relo ni Corazon at tumingin sa langit. "Corazon," bulong niya, "hindi ko man naayos lahat agad. Sana nakita mong sinubukan ko hanggang dulo." Tinabunan nila ang kahon. Pagkatapos, nagtanim si Lenlen ng maliit na halaman sa ibabaw nito. "Ano pong ibig sabihin nito, tatang?" tanong ng isang batang lalaki. Ngumiti si Severo, pagod ngunit payapa. "Ibig sabihin, may mga bagay na dapat ilibing, hindi para kalimutan, kundi para hindi na muling buhayin." Sa huling eksena ng kanyang mahabang paglalakbay, nakaupo si Severo sa bangko sa harap ng shelter. Sa paligid niya, tumatawa ang mga bata. Si Malaya ay nag-aabot sa kanya ng gamot. Si Fausto ay nakikipagtalo kay Mang Tiburcio tungkol sa tabingiraw na pako. Si Aling Digna ay sumisigaw mula sa kusina na huwag ubusin ang turon.
At sa di kalayuan, si Yorick ay tahimik na nagkukumpuni ng lumang bisikleta ni Lenlen. May grasa sa kamay, pawis sa noo, nguit may kakaibang gaan sa muka. Hindi na bumalik si Don Severino. Hindi na kailangan. Dahil sa lugar na iyon, sa ilalim ng puno ng santol, sa piling ng mga batang natutong mangarap at ng anak na natutong managot, ang natira na lang ay si Tatang Severo. Isang ama, isang taong nagkamali, isang taong bumangon, at isang pusong sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan.